Isang magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayong araw na to. Ang video ng gagawin natin ng reaction ay mula po kay Pinoy Mystery Channel. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link ng kanyang video bilang suporta po sa kanyang channel. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Simulan na po natin to. Ang title po nito, ito pala ang dahilan bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Simulan na natin to. Let's do this. Alyansang Pilipinas at Amerika nayanig sa ugat dahil sa mga nagaganap ngayon sa Estados Unidos. Kasama ang pagsara ng USAID na nagpopondo ng bilyon-bilyong proyekto sa Pinas. Nanganganib din ang sitwasyon ng mga daan-daang libong Pinoy TNT dahil sa executive order hinggil sa iligal sa bansa. Bagamat palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas, marami ang nagtatanong kung nasira na bang samahan ng dalawang bansa. Nope. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lamang dahil sa may geostrategic importance ang Pinas o business investment ang USA sa bansa, kaya naman lagi itong binabanggit. Kung hindi, dahil sa mabigat na sentimental value. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Subscribe po kayo kay PMC. Napakahusay po talaga ni Lodi. Medyo nayayanig ang institusyong politikal sa Amerika dahil sa mga sunod-sunod na executive order ni Trump mula nang ito ay nagbalik sa puwesto. Apektado ang Pinas dahil sa mga pagbabagong ginagawa ng administrasyon. Kasama na dito ang problema sa immigration ng libu-libong TNT sa Estados Unidos at ang pagpapahinto sa USAID, isang independent agency na binuksan ng Amerika upang suportahan at magbigay ng tulong pinansyal sa ibang bansa kung ang proyekto ay may kinalaman sa Amerika. Aabot sa 5 bilyong piso na ang naibahagi ng USAID sa Pinas mula noong 1961. Grabe. Pero ang lahat ng ito ay namimiligro, kaya marami ang nagdududa sa ugnayan ng dalawang bansa na hindi na ito magtatagal. Marami sa Pilipinas ang naniniwala na palaging binabanggit ni Trump ang bansa dahil sa strategic location ito sa Asia. Maganda ang pwesto ng bansa kung gustong manmana ng kills militar ng China at North Korea. Madalas pa nga ang pagsanib puwersang pagsasanay ng hukbong pandagat ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang pagtibayin ang alyansa. Ayon naman sa iba, palaging binabanggit ang Pinas dahil maraming negosyo ang Amerika dito. Sinabi pa nga ng Center for Strategic and International Studies o CSIS na $120 million ang ibinibigay ng USAID sa Pinas kada taon. Grabe. Mula noong taong 2015, umabot na sa $463 milyong ang naibigay sa ating militar. Patunay sa iba't ibang tulong ng Estados Unidos dito sa bansa. Kaya para sa akin, wag nating babaliwalain ang pagbibigay ng tulong at suporta ng Amerika sa atin. Hanggang ngayon, real talk yan. Kahit po, yun nga, nanggamba tayo na si Donald Trump na magiging bagong presidente ulit ng Amerika, na sabi nila na baka bitawan tayo tulad ng ibang kaaladong bansa ng Amerika, no? Pero nakikita po natin, no, na pag-upo ni Donald Trump ay hindi po ganoon na nangyari. Patuloy pa rin ang suporta ng Amerika sa atin sa Pilipinas. Dahil sa ugnayang militar ng dalawa, may mga natatakot at hindi makakatulog ng mahimbing dahil baka daw gawin tayong battleground ng China. China na hanggang ngayon ay hindi kayang gawing battleground ang maliit na isla ng Taiwan. Tama. Mga pananaw sa Pilipinas na maaaring totoo o pwede ring palso. Upang malaman kung ano ang tunay na pananaw ng Amerika sa Pilipinas, kung mahalaga ba ito o walang silbi para sa Estados Unidos, mas mainam siguro kung silipin ang kasaysayan ng mga Amerikano na may ugnay sa Pinas. Kung babalik sa taong 1898, pagtapos ng Spanish-American War, naging kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas. Mga panahon na sunod-sunod ang digmaan ng dalawa.
Sa 3 taong labanan ng Phil-Am War, libo-libo ang namatay sa magkabilang panig. Laban sa mga nasyonalista noong 1899, sa mga guerrilla noong 1900s, at sa mga katutubo sa Balangiga Massacre noong 1901. Base sa Office of the Historian ng US Department of State, na sobra sa 4,000 mga Amerikano at higit pa sa 200,000 Pinoy ang napatay sa giyera ng Phil-Am, mga kasundaluhan at napakaraming sibilyan. Pero nagbago ang ihip sa ikalawang digmaang pandaigdig. Walang pagpipilian ng mga kano kung hindi harangan ng Japan sa pag-agaw ng kanilang kolonya. Tama. At ang mga Pinoy na ipagtanggol ang kanilang lupang sinilangan. Sa huli, nasaksihan ang pagsasamang puwersa ng dalawang magkagalit. Ang sabi sa National Museum ng US Air Force na may mga 12,000 Amerikano at 66,000 Pinoy ang magkasama sa Bataan Death March noong taong 1942. Tapos noong 1944 sa Battle of Leyte Gulf, ang sabi sa US Department of Defense na 16,000 sundalo at sobra sa 7,000 mga Navy ng Amerika ang napatay sa pagpigil sa mga Hapon. Taong 1945 sa Battle of Manila, ayon sa The Diplomat, 6,000 Amerikano ang namatay, 16,000 Hapon at mga 100 hanggang 200,000 Pilipino ang napaslang. Isipin nyo noong araw, no, nung World War II, ang kontrabida talaga noon ay ang Japan. Pero ngayon, kita nyo naman na nagsisi na sila, ayaw na nila ng ganon. Doon na sila sa tama. 'Di ba? Ngayon, ang kontrabida ngayon sa atin dyan ay China. Alam na na kung bakit. 'Di ba? At yun nga, sana wag na pong maulit yung nangyari nung World War II. 'Di ba? Dahil marami pong nagbuwis ng buhay. Nakita nyo naman po yung grabing research dito ni PMC, no, ni Pinoy Mystery Channel, na ang daming nawalang buhay, lalo na po nung Bataan Death March. Sobrang historical po yun at sana wag na po maulit. Bagamat nanggigigil po talaga tayo sa China, no? Pero sana wag na pong mangyari ulit na magkaroon pa ng ganong digmaan. Dahil wala pong totoong panalo dyan. Real talk po. Alam ko po nanggigigil na rin po kayo sa China. Pero dapat isipin po natin yung kapakanan ng ating mga anak o ating saling lahi. Dahil wala nga po talagang totoong mananalo sa gera dahil distraction po yan. Ilan lamang ito sa mga halimbawa kung saan ang kolonyalista at ang sinakop ay hindi laging magkatunggali. Minsay nagsanib puwersa pa upang ipagtanggol ang lupain. No administration has been tougher on China than this administration. We imposed historic tariffs. We stood up to China's intellectual property theft at a level that nobody's ever come close. Grabe si PMC, ang galing. We're going to make great trade deals for ourselves. You know, they want these conservatives, you know, these morons that write the magazines, National Review that nobody reads. They write the magazines and they want it to be free trade. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sa sumunod na taon 1946, nagkaroon ng independence ang bansa mula sa mga Amerikano. Tama. Ang araw ng kasarinlan. 17,000 mga Amerikano at 500 mga Philippine Scouts ang nailibing sa Manila American Cemetery. Ayon sa American Battle Monument Commission, na nandoon din ang pangalan ng higit sa 36,000 Amerikanong hindi natagpuan ng bangkay pagtapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi pa na mayroon ding 5 Hudyong sundalo na nakalibing doon. Nasa panig ka man ng mga kolonyalista o sa kanilang sinakop, hindi maitatanggi na ang dalawang lahi ay parehong nagbuwis ng buhay para sa isang layunin. Tama. Ang ipaglaban ang Pilipinas. Talagang nagsanib puwersa noon yung Amerika saka yung Pilipinas, di ba? Para yun nga, dahil sa mapanakop na Japan noon, grabe. Grabe yung antagonist talaga yung Japan noong araw, grabe yun. Marahil para sa ilan sa mga nasa Pilipinas, ang sementeryo sa 4th Bonifacio ay katulad lang ng ibang sementeryo sa bansa. Hinuhukay ng mga magnanakaw at vina-vandalize ng mga kabataan. Pero hindi ang Manila American Cemetery. Sa isang artikulo ng John Wayne Asia Pacific, tinawag itong sacred grounds o sagradong lupain. Ano't ano pa man, naging bahagi ito ng masalimuot na kasaysayan ng Amerika. Libo-libong tinuturing na American heroes, mga general, mga kapitan at iba pang sundalo ng World War II
ang nagbuwis ng kanilang buhay upang pigilan ang pagsalakay ng mga Hapon. Tama. Kung matatandaan, noong taong 2014, binisita pa ito ng dating Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. Siyempre, hindi dahil sa meron silang sementeryo dito, kaya palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Hindi. Ito ay dahil sa may malaking sentimental value ang bansa para sa mga Kano. Yes. Ang American Cemetery ay isang simbolo nito. Kapag sinabing sentimental value, ito yung halaga ng isang bagay pero hindi nasusukat ng pera. Ito ay isang matinding koneksyon na nahubog ng maraming taon. Pagsasama sa hirap at sa ginawa. Ayon sa State Department ng Amerika, ang relasyon ng dalawang bansa ay base sa matibay na kasaysayan at ugnayan sa kultura. Kumbaga hindi basta-basta na magkaaladong bansa lang. Talagang matindi ang pinagsamahan na ng Amerika at Pilipinas mulat sa pool. Kaya kung isipin nyo, no, kung hindi pinaalis o umalis ang mga base natin, no, base militar natin, base militar ng Amerika dito po sa ating bansa, sobrang lakas na po ng ating bansa ngayon. Alam niyo na po yung nangyari noon na umalis po yung Amerika, di ba? Ngayon po hindi na po sila pwedeng basta magtayo po ng base rito sa atin. Kumbaga, in support lang po sa ating gobyerno ngayon. No? Hindi na po tulad doon dati na talagang mayabong po ang ating bansa. Sobrang ganda po ng buhay noong araw. Kung mga umabot po dyan, no? Mga kaidaran ko, iba po noong araw nung may kanok pa sa ating bansa. Talagang ano tayo, kumbaga maunlad ang ating bansa. Hindi po gaanong hirap ang Pilipinas noon. Naroon meron po tayong suporta ng Amerika. Kaya sobrang nakakapanghinayang po, no, kung hindi po talaga umalis ang Amerika noon dahil sa nangyari noon, ay sobrang unlad na talaga ng ating bansa. Baka nga po yung ating sandatahang lakas, sobrang lakas na rin. Baka meron na rin po tayong submarine noong araw pa. Kaso po ganun po talaga siguro ang kinahinatnan. Kaya ito po ngayon, naghahabol po tayo sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng mga dekalidad na sandatahang lakas at magkakaroon na rin po tayo ng submarine. Mula sa pagiging kolonya hanggang sa pagiging alyansa. Kaya pauwiin man ng mga TNT o itigil man ang suporta ng USAID, malaking bahagi ng American history ang bansang Pilipinas. Tama. Inulat ng National Museum of World War II na itinalaga ng US Congress ang buwan ng Oktubre bilang Filipino-American History Month. Walang ibang kaalyado ang Amerika na kinikilala ng Kongreso katulad ng Pilipinas. Kamakailan lang buwan ng Pebrero 2025 sa USA Army Pacific, sinabi na ginunita ng Estados Unidos at Pilipinas ang ika-80 anibersaryo ng Cabanatuan Raid na naganap noong 1945. Ito yung pagsanib ng US Battalion at mga Pilipinong gerilya upang nasagipin yung mga 500 POWs. Sinabi pa na tagumpay ang raid dahil sa suporta ng mga gerilyang Pilipino. Isipin yung mga guerrilla yun, di ba? Ganun yung ginawa. Sobrang, para sa akin po, no, hindi po dahil Pilipino tayo. Tayo po ay may sobrang dekalidad na mga warrior, no? Kumbaga, ano na natin sa noong araw po, no, panahon pa nila Lapu-Lapu, dekalidad po talaga. Sobrang ang galing po ng mga warrior natin. Hindi po, pangkalahatan na po yun ng warrior, hindi lang po army or navy or whatever. Warrior, bilang warrior. Pilipino po ang napakagaling talaga. Hindi po dahil sa Pilipino tayo. Dahil kita nyo naman na ibang bansa na ang naka-experience kung paano, gano'ng katindi makipagdigma ang Pilipino. Kaya sobrang proud po dapat tayo. Nakatala ang pangyayari hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, pati sa kasaysayan ng Amerika. Tama. Patunay lang na malalim ang ugnayan ng dalawa. Has grown weak, and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. Tama. A very important strategic ally. And what happens? China and Russia are probably going to take it. And I see him out there. Sinabi ni Trump sa kanyang unang pangangampanya na namimiligro ang ugnayan ng US at Pinas dahil sa mahina daw ang kanilang pamunuan noon. Alam niyo na kung sino yon.
Kasi nga, di ba, nakita ni Trump talaga yun eh, yung nakarang administrasyon, di ba, na umaharik sa puwet ng China. Di ba, kaya sinabi ni Donald Trump kanina, no, kung naano niya yung sinabi Donald Trump, baka nga makuha nga daw ng China at ng Russia ang Pilipinas dahil weak ngayon yung leader. Kumbaga umaharik sa puwet ng China. Alam niyo na kung sino yung leader na yon, yung nakarang administrasyon, di ba? Wala tayong magagawa. Pero ngayon pong panahon ni PBBM, nakita ni Donald Trump kung gaano kasigasig ang Pilipinas na lumaban dyan sa mapanakop na China na yan. Diba? Nakatingin lang po sila eh. Malakas po silang leader, malalakas silang bansa. Nakatingin lang po sila sa atin. Tinitingnan nila kung tama ba yung path na ating tinatahak. So, kung atin pong isa-sum up natin, no? Totally. Diba? Alam ni Donald Trump na hindi maganda yung ginagawa o ginawa ng nakarang administrasyon ng paghalik sa puwet ng China, na hindi talaga maganda na tayo ay aanib sa komunistang bansa. Lalo na po yung China. Tingnan nyo nga, nagkaroon nga tayong problema dahil nga doon sa gentleman's agreement, di ba? Alam na po natin lahat yan, no? Hindi na po natin kailangan pang itakil doon. Niririman ko lang po kayo na ganun po yung nangyayari. So, nakikita po natin ngayon tong pinakamataas na leader sa buong mundo na ang American at si Donald Trump, na nakita niya, no, na ang leader po natin ngayon ay may paninindigan dahil hindi pa rin tayo binitawan sa suporta. Diba? Nung nakaraan, nag-reflect po yun kasi yung nakarang administrasyon pa, yun yung sinasabi niya na baka makuha tayo ng China at ng Russia. Pero siguro ngayon nakita niya na hindi na ganun ang bagong leader natin. May paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Langgit nito na matagal na silang nasa Pilipinas. Sabi niya, practically forever. Tama. Marami sa Pinas ang naniniwala na noon daw ay mahalaga ang Pilipinas sa Amerika, kaya binabanggit ito ni Trump. Tama. Pero hindi na raw ngayon. Dahil wala na raw peligro sa Amerika. Kung ganon, sino ba ang nakaalam sa pananaw ng mga Amerikano kung merong peligro o wala? Siyempre, sila ding mga Amerikano. Tama. Ayon sa Washington Stand noong buwan ng Enero 2025, na sinabi ni Marco Rubio, ang bagong Secretary of State ni Trump, na ang bansang China ang pinakamalakas at pinakadelikadong peligro sa Amerika ngayon. Tama. Ayan, Secretary of State na ang nagpahayag na may hinaharap silang peligro dito sa Asia. Kaya ang ginawa na nga ng paraan din niya ni President Donald Trump, di ba, na papatawan nila ng 150% na tariff o taripa ang China sa kanilang export goods, no, sa kanilang product. Ganun po, mapipilayan talaga ang sistema ng China kapag ginawa talaga ni Donald Trump yung kapag pinatupad niya na yun. Dahil mahihirapan na pong magbayad ng pag-aangkat ng produkto ang China sa Amerika. At maraming bansa po yan ang malamang susunod. Dahil ayaw po rin talaga nila yung ginagawa ng China dyan sa Indo-Pacific o particularly dito po sa atin sa West Philippine Sea na marahas na ginagawa nilang pagsakop o talagang ginagawa nila yung mga hindi angkop sa international law o sa UNCLOS. Diba? Halos wala pong kakampi ang China sa ginagawa nilang yan. Mismong international law kasi nilalabag ng China. Kaya ito na po, no, nakikita na po natin ngayon, lalo po yung ginawa natin ng reaction video noong nakaraan, 150% na taripa ang ipapataw ni Donald Trump para mahirapan talaga magpondo na itong China sa kanilang sandatahang lakas. Alam po naman natin na malaking porsyento na kinukuhanan nila ng kanilang pondo para sa kanilang sandatahang lakas ay ang kanilang export goods trade sa ibang bansa, di ba? Kaya nga po sinasabi ko, no, pwede naman po siguro sana tayong mabuhay na wala tayong made in China na produkto. Sana po gayahin po natin yung Japan, South Korea na mas inuuna nila ang produkto nila, ang sariling kanilang produkto. Sariling atin. Sana para mapayabong din po mga business po ng kapwa natin Pilipino. Kailangan po natin gawin yun. Pero sa tingin ko po matatagalan pa po yan para mangyari. Secretary of State na ang nagpahayag na may hinaharap silang peligro dito sa Asia. Ito ay ang China. Bukod sa kasaysayan, mahalaga ang Pilipinas sa seguridad ng Estados Unidos ngayon. Mapa-kolonyalismo o mapa-ikalawang digma ang pandaigdig. Ang relasyon ng dalawang lahi ay nahubog sa dugo at pawis. Tama. Magkaribal man noon, pero naging magkasangga laban sa mga Hapon. Sabi nga, di ba, ni Donald Trump, di ba? Naging partner nila tayo
since forever. So, kung gagamitin po natin common sense natin, kanino po tayo mas magtitiwala? 'Di ba? Dapat doon po tayo sa since forever nila tayong partner o kasangga natin. 'Di ba? Kaysa yung may papasok na panibago tulad po niyan yung ibang mga nasisilaw sa mga pro-China ano na yan, kung ano-anong ginagawa nila. Pag-isip po kayo, no, ever since po ang Amerika talaga tumutulong sa atin. Sila na po naging sandigan natin noon pa. Wala na po tayong kailangan pang isipin sa kanila dahil nakita po natin kung paano sila sa atin. Maganda rin po ang buhay natin nung sinakop tayo noon ng Amerika. Alam po natin yan na hanggang sa nung umalis sila, di ba? Doon lalong bumagsak na po tayo noon dahil wala na po tayong supportang gano'n. Ngayon po, hindi pa rin tayo binibitawan ng Amerika. Di ba? Kaya mag-isip po kayo, hindi ko po kayo inuutusan o may sarili po kayong utak. Pero para sa akin lang po, bilang tayo Pilipino, matagal na po tayong sinusuportahan ng Amerika. Mas dapat tayong magtiwala sa kanila dahil tested na po sila. 'Di ba? Doon sa mga naniniwala pa po diyan sa mga ano ng China, no. Nasa sa inyo na po 'yan, no. Pero po alam ko po sobrang onti lang po ng mga naniniwala na mas uunlad tayo kung China ang sasakop sa atin. Mag-isip po tayo mabuti at gamitin po natin ang ating utak. Parehong humarap sa bingit ng kamatayan at nagtaya ng kanilang buhay para sa lupain. Tama. Kaya hindi lamang ang pagiging strategic location at mga American investment ang dahilan kung bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Tama. Ilang pangulo na ng Pinas ang nagpapalit-palit. Ilang administrasyon na ang nagdaan at umalis. Ilang batas ang pabago-bago. Pero ang impluensya ng Amerika sa bansa ay nandirito pa rin. Tama. Totoo na hindi na tayo kolonya ng Amerika. Pero ano sa tingin mo? Ipamigay kaya ng mga kanu sa China ang kanilang pinaghirapan? Nope. Anong aral ang mapupulot dito? Palaging binabanggit ni Trump ang Pinas dahil alam niya na noon pang 1900s ay mahalaga na ang lupain. Tama. Hindi mabilang ang mga kanong nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kolonya. Nakaukit sa mga libro ang pakikipaglaban ito para sa Pilipinas noong World War II. Tinuturing na sagradong lugar ang libingan ng libo-libo nilang mga bayani. Kaya naman sa loob ng 100 taon, hindi mapukaw ang sentimental value ng bansa Yes. para sa Amerika. Tama. Kumbaga sa isang pelikula, we ride together, we die together. Yes. Galing. Buksan mo ang iyong isip. Grabe, yun lang po, no. Grabe tong si PMC. Talagang kada video po niya nakakabilib. Kaya wag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel dahil well-researched po to at lodi talaga, no. At congratulations po dito kay Pinoy Mystery Channel sa 1.6 million subscribers niya po. Sobrang husay po talaga. Deserve po niya yan. At yun na po, no. Magdadagdag na po ako dun sa sinasabi ni PMC. Malaking naging tulong din ng Amerika sa atin bilang yung sinakop nila tayo. Isipin nyo ang Pilipinas. Tayo po ang, correct me if I'm wrong, na isang bansa na hindi first world country na marunong mag-English. Majority. No? Kumbaga, naging malaking factor din sa atin yun na hindi tayo basta-bastang bansa. Dahil tayo ay nakakaintindi ng English at nakakapagsalita ng English. Bagamat yung minsan ay barok man tayo mag-English, pero well communicated pa rin po yun. Naiintindihan pa rin yung ating pag-i-English. So hindi po tayo napag-iiwanan yung bansa natin. Nang dahil po yun sa pagsakop nila sa atin, no? Kaya tayo ganito ngayon. Nakinabang po tayo ng matindi doon dahil kahit saan pong bansa tayo pumunta, dahil alam nyo na po, number 1 na language po ang English. Hindi po tayo basta manloloko ng ibang bansa dahil nakakaintindi tayo ng English. 'Di ba? At mas maraming pumupuntang turista sa atin dahil mas hindi sila nahihirapan makipag-communicate dahil tayo po ay nakakaintindi ng English. Yun pa lang sa factor po na yun ay malaki na po na itulong sa atin ng Amerika. At marami pa pong ibang bagay ang naitulong ng Amerika. Kaya mag-isip po kayo, no, kung kanino po ba talaga kayo papanig. Doon na po ba sa forever na po tayong sinusuportahan o sa bagong pumapasok nito na sinasakop tayo ng walang patumanggalang na ganun-ganun lang na parang tinatanggalan tayo ng karapatan sa ating sariling bayan o sa ating sariling teritoryo na atin naman talaga dahil atin binigay sa atin yun na panalunan natin ng arbitral ruling noong 2016 at tinatanggal din ng karapatan natin na yun at hindi sila naniniwala sa international law. Yun ay ang China.
Mag-isip po kayo, no? Pero napakahusay po talaga ng content creator na to na si Pinoy Mystery Channel. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng bagong reaction video. Maraming salamat po. Until next time. God bless and peace out. Bye.